Alright, good morning. Babalik po ang The Backdoor Play sa ating bagong season at episode number 45. Yan. Oh, kasi para maganda at iwas tayo, malas, no? Okay, kasama natin si Coach Mark Kalumba at si Ryan Molina. Kanina po nagkaroon na kami ng earlier episodes. So this is our second part of our comebacking season, season 2 natin. Siyempre, dahil bago yung season, pag-uusapan natin ngayon ang PBA Season 50. Oh, medyo matunog to ah. Ang dami nating chats dito kaya nagpursige din tayo na magbalik sa ating podcast. Okay. So, itong season 50 pag-uusapan natin. I think this is the longest season daw, no? Kasi this is going to be for about 14 months. And I think this is also giving way rather to the FIBA schedule, which is I think going to be sometime in, correct me if I'm wrong, Coach Mark, December ba or February. And nagkaroon sila ng maraming tweaks, no? Quotient I system na think it's tayo dito. February. February, okay. I think SEA Games is the one in December, no? And then ibang mga rule changes. But what Correct. are your thoughts about this PBA season 50? Medyo na-excite ka ba dito, parang Ryan, on season 50? Maraming players, maraming coaches. Yung Pare. PBA. Yung PBA. Oo. Oo, si Sir Mark nawala. Um, actually, na-excite ako yung sa Juan Gomez Del Llano. Juan Gomez de Liano, JDL. Okay. Oo. Kasi alam naman natin na nung bata pa lang to, UP, is alam no? mong malakas na. Mm. Malakas na. Lakas tumalon, Tapos, shooting. hindi siya kagad nag-PBA, di ba? Naglaro pa to sa Korea ba? Korea ba ito naglaro? Korea, tsaka Europe. Oh, di ba? Ang ganda ng experience nito. Kaya pagpasok mo nung debut game niya, ang ganda ng pinakita eh. Um, do- Double digit kagad yung hindi mo masasabing rookie eh. Mhm. Di ba? Kasi unang-una, kung rookie ka, straight from college, pasok ang PBA. Right. Eto, hindi. Naglaro na ng international league to. Kung Oo. saan-saan ng bansa lumaruto. Kaya pagpasok nito, one of the contender guard to ngayon. Di ba? Tama, At mas tama. magandang panoorin ngayon kasi, I mean, uh, tagal na natin pinapanood yung LA Tenore which is nasa coaching staff na ngayon, Coaching di ba? staff na, Di yes. ba? And mas maganda, nadagdagan ng mga explosive guards ang PBA. Oo. Okay. Kasi tumatanda na yung mga idol natin eh. Yes, yes. And ito no si JDL. Hi coach, welcome back. So si JDL, maganda yung history din nito, experience nito. Mm-hmm. And pumapasok siya ngayon dito sa isang team ng Converge na puro bata din. Pero parang may kapwestuhan siya, no? Si Alex Stockton tsaka si Shawnee Winston. Sa tingin mo ba mahihirapan to in terms of rotation? Hindi. Kaya makakapag-adapt to. With his experience playing from other countries, mas Okay. makakapag-adapt to. Dahil, siyempre, dun nga sa ibang bansa na, Role player siya, di ba? Oo. Oo, maganda yung pinapakita niya eh. Mm, What more na dito na kilala ka bilang right. magaling na college bowler. Oo. Tapos yung mga kasama mo is kilala ka din na kung paano maglaro. Yep. Di ba? Oo. Right, right. Okay, Coach Mark, ask ko lang sa'yo, itong Converge, no, with Coach Delta Pineda, tapos itong si JDL, anong nakikita mo dito sa team ng Converge na to? Yeah. Sa tingin mo, kayang sumabay nito sa San Miguel? Malinaw ba ako ngayon? Medyo Yep, naglolo ko yata yep. yung internet ko. Oh, All good, all yeah. good. So, no, I think Converge, very, very youthful team, very energetic. Ito Mm. tingin ko in the next year, this season and the next 2 years, very solid. Remember, parating pa si Dave Ildefonso dyan. Oo nga So, pala, Mm. oo. lalong lalakas yan. Napagbigyan, okay. Imagine mo yung starting unit mo kung sakali. So, nandyan si Oo, Juan GDL, nandyan si okay. Stockton, Yes. Aranya, Aranya, Baltasar. Pag Baltasar, dumating pa si Ildefonso, solid na. Bata pa tong lahat, no, di ba? exactly. So, Yung malakas ang rotation na lang. Okay, rotation na lang ni rotation. Coach Delta? Is it Hanggang, questionable? hanggang, hanggang 10 players yan, malalim yan. All right. Andyan Okay. yung Pampanga connection, sila Larry Muyang, Archie Concepcion. I mean, Kinuha niya talaga to eh. Mm-mm. mga back-to-back MPBL champions yan, so hindi rin biro yan. Right, right. And also Correct. aside from JDL, yung first rookie pick na si Jack Chu, pupunta to ng Terra Firma, iniintay lang ata matapos yung MPBL niya tsaka si Dolph Panopio na nasa Blackwater. But for me, Blackwater.
Ang medyo exciting sa akin is itong tatlong bagong coaches. Lahat 'to galing Hinebra, eh, kung di ako nagkakamali. L.A. Tenorio, you got Ronald Tubid, and si Willie Wilson. Pero so far, unsuccessful lang itong si L.A. Tenorio because of his lineup. But wanna get your thoughts about these assistant coaches, these former players who are now part of the head coaching or head coaches rather of their respective teams. Coach Mark, ikaw muna. May daya kasi kay Tenorio eh. SMC backer yan eh. So, Bata ni Al Chua, no? Okay, sige, at sige. the end of the day, lamado na siya compared dun sa dalawa. I mean, All right. so Okay. so you don't really know whether he's really tested in coaching na probably not yet. Kasi Okay. naniniwala ako na kapag kung coach ka, nakapagturo ka at nakapag-develop ka ng team. Ito pa lang, nagre-rebuild ng Magnolia sa kanya eh. Nakuha na nila si Javi Gomez Deliano, nakuha pa nila si Chris Kun. Chris Kun, yeah. Kung hindi ba naman, di ba? I mean, kung hindi ba naman talaga pabor sa'yo lahat yan, pag nagtatatalo ka pa, edi ikaw talaga may problema. So, we're about to see whether or not Tenorio Okay. is gonna be effective as a head coach. All right. All right, Ryan, how about ikaw? Actually, dun sa team ni Coach LA ngayon, hindi natin Mm-mm. alam kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit Intro Boys ang nagiging Bakit papel nga ng ba? Bakit nga ba? ang team na yan sa PBA, di ba? It's Oo. either hindi natin alam kung may kulang ba sa players, sa coach, Coach, okay. or ito ba yung dinidikta ng liga? O hindi kayo Ah, magcha-champion yan. uy, O ng iba yan, Hindi ha? pwede. O ng Para iba SMC. yan, ha? Oo. Okay, Diba? sige. Okay, Minsan how about ganun eh. ako medyo na-excite naman din ako dito kay Ronald Tubid tsaka kay Willie Wilson. Ang medyo Oh. questionable lang sa akin, bakit pinalitan ni Willie Wilson si coach ng Phoenix, si I forgot his name. Jamaica. Jamaica rin, no? Yeah. He's doing wonders for that team. I'm not sure kung anong plano ni Paulo Bugia dito, but medyo nasa latter part sila ng standings, no? Ronald Tubid, I think we were discussing this over chat. Parang hindi pa ata siya ready mag-coach. But Hindi ko sinabi alam. niya, walang head coach sa amin. Andun si Jeff Napa, andun yung ibang mga assistant coaches niya. So, I'm not sure kung paano ang setup nito. Isa pa lang ata ang panalo nila. But they have a very formidable team. Si Mark Nonoy, nandiyan. Aljon Mariano, kinuha niya. Yung dalawang Ahanisi brothers, nandiyan. And siguro, intayin natin na dumating si Jack Chu. I'm not sure kung paano magiging campaign dito ng Terra Firma. And on Phoenix side, andyan pa din si Perkins, andyan yung si Richie Rivero, si Tyler Tio, mabibilis, no? I don't know kung anong kulang nitong dalawang teams na to, guys. Terra Firma and Phoenix. Coach Mark, anong tingin mo dito? Bago tayo pumunta sa isang featured team natin. Go ahead. Assessment ko sa dalawang team na yan, hindi ko alam, parang they're just living for today and not for the future. Di ba si Terra Firma is up for Up for sale. sale. Yep. Yes. Phoenix has been up for sale for a while now, right? I mean, you've been hearing Right. stories of parang they want to sell the franchise and that they're having a hard time trying to sustain the program. So, they're just living for today. So, hindi ko nakikita yung stability in the future. Pero one thing that I can see here is if you're a head coach at napagana mo yung dalawang team na to, ang ganda ng resume mo after. Oo naman. Oo naman. Tingin ko ginagawa ng dalawang parang yung dalawang team na yan. So just Trial and maybe error. develop their players and stuff so they can be marketable pag meron ng buyer na bago. Sa bagay, pwede yan. Kasi asset pa rin naman nila. Asset pa rin naman yung tao tsaka coaches eh. Okay. Alright. Ryan, ikaw, ano tingin mo dito sa Terra Firma and Phoenix? Fuel Masters. Demotivated yung mga player na yan eh. Oo, yeah. Parang may Parang- issue pa sa Phoenix, no? Na hindi Di pinapirma. ba? Parang may laro ba? Sige, tara, laro tayo. Parang ganun na lang eh. Conference. One conference contracts lang daw binibigay dyan. Oo nga, yun ang balita, no? Parang tara, laro tayo. May kulang kami mamaya. Tara, lumaro kami lang. Parang ganun eh. May laro ba? Kung titignan mo yung aura nila pagka naglalaro, unlike yung pagka tinignan mo yung San Miguel, yung mga Panalo talaga ang top hinahanap, teams no? na parang pag lumaro kami, mananalo kami. Yun yung attitude dapat. Gusto naming manalo, parang gano'n. Gusto naming manalo. Gusto namin lumaro para manalo. Hindi yung naglalaro kami just because kumikita kami ng pera dito. Yep. Which is, yun yung nakikita ko, I mean, way back nung team pa is yung Presto, Tivoli, sila Alan Kaydick pa, yung way back before. Na kahit yung pinaka-kolelat na team, which is yung Pepsi that time, sila Abet Gidabin, na pagka lumaro,
talagang gustong manalo. Laban. Patayan. Oo, hindi katulad ngayon na pagka nakita mo na alam mo na matatalo to kasi simple yung kalaban. Tapos pagka pinanood mo pa sila, para ka lang din nanonood ng walang kabuhay-buhay. Walang kabuhay-buhay, di ba? Kaya yan, bumapasok ngayon sa Facebook, sa TikTok yung mga larong labas, di ba? Oo. Which is yung panalay nga na magandang mas mapanood dahil talagang may kita mo pride talaga. Pride talaga usapan. Gusto namin manalo. Tama. Dito parang wala. We're just playing because we need to play for the pay, not for the pride. Yep. And okay, and I think this is going to be a good segue dito sa ating featured team kasi ito nagbago yung complexion and image ng team na to, no? So from Northport, ginawang ito matatawa na naman kayo. Titan Ultra Giants, no? Risers. Sila yung bumili. Giant Risers. Okay. Yun nga lang, ang record niya is 1-4. Pero I think very competitive siya, no? But is on a losing stream. Si Chris Kuhn, yun nga sinabi ni Coach Mark, tinrade siya for Aris Junicio ng Magnolia. Pero may resurgence ng career dito ni Calvin Abueva, no? Kaya exciting. But I think he needs to be in check even though that he is the heart and soul. Yung Calvin Abueva attitude andun pa rin pero hindi mo na siguro mababago yun sa kanya no. And I think kailangan nito yung Joshua Monson kasi efficient, dapat maging efficient offensive weapon ito parang nakukulangan ako. What are your thoughts about this Titan Ultra Giant Risers, Coach Mark? May mga player pang pasweldo San Miguel yata dyan eh. I mean, andyan pa si, diba? Talaga ba? Meron pa yun. Abueva is still part of their contract, diba? So, yung ibang coaching staff, diba? I mean, at the end of the day, hanggat hindi siya maging totally ridden of the SMC assets, tingin ko, ano pa rin yan, may pagka sister team pa rin yan. Yun yung balita, Coach, no? Na si Northport, ang kinuha niya si Chris Kuhn. Alright, so since that's San Miguel property and iba na yung owner ngayon, kaya tinrade niya, parang originally, parang sinasabi, hindi, amin talaga yung Chris Kuhn eh. So, may mga ex-deal pa sila dyan. Kukunin kayo Chris Kuhn, ito na muna sa inyo si Aris Junicio. Anyway, Ryan, ikaw. Sige, go ahead, Coach Mark. Tingin ko transition year lang sa kanila, malalaman natin talaga kung ano. Right. Maybe next season kapag talagang hawak na nila yung team. Okay. Coach Ray, ikaw. Ang maganda dyan, nandun yung Abueva eh. Abueva? Yun yung nagbibigay ng flavor sa kanila. Ito ang pinapanood eh, no? Kung anong gagawin niya eh. Hindi yung scoring, kung anong gagawin niyang susunod. Yung antics eh. Yun yung parang nung araw, nakapanood ka ng PBA. Titignan mo anong gagawin ni Distrito eh. Diba? Siya yun ngayon. Na parang nagbibigay ng karakter sa PBA para panoorin yung PBA. Right, Which is hindi maintindihan. Sa tingin ko lang din which is hindi maintindihan ng commissioner. Isa to sa mga reason bakit pinapanood pa yung PBA. Correct. Exactly. Correct. Alam naman natin talented, magaling. Pero alam mo yung may mga ganun siyang tactics Galawan. Na, di ba? Yun ang aabangan mo na magaling to pero may ganitong galaw. Right. Okay. Coach Mark, may question ako sa'yo. Sa tingin mo ba, since ito, bagong team, parang expansion team ito, do you think na kasi magiging bias ako si Coach Janedel Cardel is the right fit to lead this team? Nabang iba? Marami. No doubt. Okay. Kasi sige. Yung coaching stint naman ni Coach Cardel sa Terra Firma, I don't know. Kasi parang lang siya doon, piyesa lang siya doon, di ba? Kasi sister team, parang puppet team or whatnot. So I don't know if he was really truly tested sa environment na yan eh. Okay. So, if given a chance, kung tutusin, ito parang siguro ang first true legitimate coaching right. Legitimate coaching gig niya, no? Baka nga hindi pa niya hawak yung player management kasi napansin mo nadagdag si James Martinez, si Roy Sumang, tsaka yung isa pa yung kapatid nung nasiko sa MPBL, Bringas. So, hindi ko alam kung they're veterans, pero I don't think they are quality veterans that the team needs kasi. Kasi kung quality veterans lang din naman, dyan pa si Terence Romeo, pwede mo naman i-renew yan. Oo nga, no? Hindi nakuha. Exactly. Right? Malakas pa yan. Pa yan. So I really don't know what's going on with that team over there. Pero I wish Coach John Cardel gets his true break. Kasi feeling ko true break sa kanya to pag napagano niya. Yeah. Sa tingin nyo ba, may kulang na piyesa itong
itong team na to. Ryan, kailangan ba ito ng malaki? Kailangan ba ito ng legit scorer? Ano sa tingin mo yung Sinong kulang team? dito? Sinong team yan? Ito, Titan Ultra Giant Risers. Haba ng Well, pangalan kasi. Maraming Actually, kulang kailangan nilang mag-rebuild. Okay. Unang-una, kailangan nila yung mga players na alam nilang gustong manalo din, not just to prove na magaling ako individually. Which is, yung kailangan is yung magja-gel ba ron sa team. Okay. Diba? Mas maganda nga kung ako siguro nakapasok sa mga ganyang team, mas gugustuhin kong lamaro dun sa hindi kalakasan eh. Oo. Playing time ka Diba? pa rin. Oo. Hindi katulad pagka nasa San Miguel ka, alam mo na. sige, top 1 ka, draft pick ka, top 1. Oo. Pagdating mo dun, mabobobo ka eh. Diba? Ang dami nilang ginawang ganon. Totoo. O top pick ka, o San Miguel ka, o dyan, pag upo, wala na. Nawala yung career kasi hindi nakita Hindi pinapasok. May Junmar eh. Oo. Yes. Oo. Diba? Yan. So, Okay. yan, time dyan para ipakita, i-showcase yung talent mo, mag-lead ka, i-lead mo yung team mo. Diba? Mas magandang kung ayun yung mindset ng mga players na yan, magcha-champion yan. Yep. Okay. Coach Mark, may kulang pa ba tong team na to? Marami, no? Kasi, remember, kasi 15 players, 16 players ang pwede mo i-roster dyan. 4 gwardiya dyan eh. Meron kang Franyu, James Martinez, Roy Sumang, may isa pa yatang guard. Parang kulang sila Garcia, dyan pa rin. Tama ba? Veterano sorry, ba, Phoenix no? pala yun. Sorry, Phoenix yan. Phoenix yan. So, kulang sila sa, wala Tagal silang pambantay ng malalaki. Yung tatapat kay Junmar, tatapat kila Japet, yung talagang big man talaga. Unlike Magnolia na meron ka ng James Laput dyan eh, di ba? Ang dami na. May sanggalang ka pa. Oo, may sanggalang ka pa. Wala na si Ribis. Lumipat si Ribis eh. Converge daw eh. Ewan ko kung totoo. Ayaw pa talaga. Pero contract yun. Ayaw pa rin, pare. Ayaw pa rin mag-retire. Pero going back dito sa Titan Risers, yung coaching staff, susubukan kung ito ba talaga yung kanilang team, no? Kasi they're trying to get their own identity. Kailangan ng mga piyesa dito, mga bago, mga pangbantay sa mga the likes of San Miguel, Talk and Text, and all. But I think you guys would also agree that at least may bagong team, no? May parang independent team sa tingin ko, no? Pero may remnants pa rin ng San Miguel. Medyo nililinis nila ito. So, I think if Calvin would stay healthy, makakakuha ng fans yan. Monzon would also be healthy, makakakuha ng fans yan. Wag lang pitasin ng San Miguel, di ba? Sana naman hindi. Oo, sana naman hindi. Right. Okay. Projections dito kay Titan Ultra Risers. Papasok ba ito ng playoff, semis? Ano tingin nyo? Outside looking in sa quarterfinals. Yung sa 8, di ba sa quarterfinals may 8 teams? Yes. Baka pang 9, pang 10. 9 and 10. Okay. Ryan, ikaw? Papasok ba to? Hindi pa. Hilaw pa eh. Okay. Hilaw pa yan. Ako sa tingin ko matatalo nito Terra Firma tsaka Phoenix. Yun lang yun lang masasabi ko. Hilaw pa eh. Sayang yung franchise na. Sana may bumili talagang credible ownership. Ang ganda ng lineup no, ng mga puro bata tsaka tumatakbo yun. Alright. Okay. I guess that wraps up our episode 45. Sana po nasubaybayan nyo kami sa aming 2-part series sa aming pagbabalik dito sa The Backdoor Play. Maraming salamat lalo na sa ating bagong sponsor ang Ryan's Toyo, pare. Baka gusto mo silang imbitahan. Bumili kayo ng Ryan's Pickled Toyo. Yan. And siguro in the next... umorder, pare? Para ba umorder? Ayan. Sabihin mo nga sa amin. Message lang. PM. Facebook? Okay. Yan. Sabihin nyo lang po, i-flash namin yun sa screen. And also, in the next couple of episodes, baka may paraffle tayo, pare, care of Ryan's Toyo. Abangan nyo yan sa mga susunod ng mga episodes. Masarap yan. Masarap to, pare, sa sa champurado, tsaka pag umuulan, sinangag, the best. Kanin, mainit na kanin. Masampulan. Sasampulan natin yan. Sabay mo na po. Bigyan mo kami ng background. Yan ang background natin. Meron yan. May pa-flash tayo dyan. Okay. Alright, this is Eric Ramin. Kasama ko po si Mark Kalumba at si Ryan William Molina ng Ryan's Toyo. Kami po ang nagbabalik na The Backdoor Play. Abangan niyo po kami sa susunod naming mga episodes at kapakanabik na mga topics about basketball. Maraming salamat po and see you next episode. Episode 2. Bye-bye.